Magandang gabi, mga kakwentuhan. Ang tampok po nating kwento ngayon ay tungkol kay Marga sa mga naranasan at nasaksihan niya sa kapatid niyang si Mika. Ginawa po nating first-person speaker para mas nakakatakot po ang ating kwentuhan. Tahimik ang gabi. Pero hindi ako. Hindi na ako mapakali mula pa kaninang 2:00 ng madaling araw. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nakatitig sa dilim ng aming lumang kwarto, sa ikalawang palapag ng bahay. Ilang beses ko nang tinangkang ipikit ang aking mga mata. Pero sa tuwing papalapit na ang antok, bumabalik ang imahe ni Mika. Yung itsura niya nung huli ko siyang nakita. Nakatali sa kama, may kadena sa mga paa at kamay, duguan ang mga mata at gilagid, at nagsisigaw ng mga salitang hindi namin maintindihan. Si Mika, ang ate ko. Maganda, morena, mahaba ang buhok. Alam mong tipong pag dumaan sa harap ng simbahan, mapapatingin kahit ang pari. Malambing, masayahin, maalaga. Si Mika ang ate ng pangarap ng kahit sinong nakababatang kapatid. Pero kung nakita mo siya ngayon, hindi mo siya makikilala. Noong una, akala ko napapagod lang siya. Stress daw sa trabaho. Sabi ni mama, wala na raw kasing pahinga si ate sa pagiging manager sa isang events company. Pero may napansin na ako noon pa. Madalas siyang tulala. Naglalakad ng walang sapin sa paa. At minsan, napapansin kong parang may kausap siya kahit mag-isa lang siya sa kwarto. Marga, huwag mo siyang kausapin pag ganun siya ha. Bulong ni mama minsan. Minsan, hindi na si Mika yun. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula ang lahat. Basta isang araw, habang nanonood kami ng TV sa sala, bigla siyang tumayo. Nakatitig lang siya sa isang sulok ng dingding. Seryoso ang mukha niya. Tapos, ngumisi siya. Hindi yun simpleng ngiti. Isa yung ngisi na parang may ibang taong nakatira sa katawan niya. Yung tipong ngisi na makikita mo lang sa bagong mo. Tahimik ka lang ha, sabi niya sa akin, habang dahang-dahang lumalapit. Baka magising sila. Sino? Tanong ko noon. Pilit kong pinatatag ang boses ko. Napatingin siya sa kisame. Sila, yung mga nagbabantay. Mula noon, hindi na kami nakatulog na maayos. Tuwing hating gabi, maririnig ko ang pagaspas ng pinto sa kwarto ni Mika. Akala namin hangin lang. Pero minsan, nakikita ko siya. Nakahubad. Nasa harap ng salamin. Sumasayaw. Pero hindi yun normal na sayaw. Parang ritual. Ilang gabi pa ang lumipas. Hanggang isang araw, hindi na siya pumasok sa trabaho.
Nakatitig lang siya palagi sa bintana. Ayaw na niyang kumain. At kapag sinusubukan siyang lapitan ni Maria, bigla siyang susuntok sa hangin o sisigaw na, "Alis dyan! Hindi ikaw ang gusto ko!" At noong gabing yun, nagsimula ang totoong impyerno. Isang malakas na sigaw ang gumising sa amin. Si Mika. Nasa sahig siya ng kwarto niya. Nangingisay. Nakanganga. Pero hindi boses niya ang lumalabas sa bibig niya. Matinis. Parang boses ng batang lalaki. Pero sabay rin yung boses ng matandang babae. Magkasabay. Parang choir ng impyerno. Hindi ako pumasok ng eskwela kinabukasan. Hindi ko kayang iwan si Mika. Buong araw, naririnig ko siyang bumubulong sa loob ng kwarto. Minsan, umiiyak siya. Minsan, tumatawa. Pero ang pinakanakakatakot, may mga oras na tahimik lang siya. Tahimik. Pero nakatingin sa kisame na parang bang may kausap siyang hindi namin nakikita. Si Maria, ang aming bunsong kapatid, ay natutulog na sa aking kwarto mula ng gabing iyon. Natatakot na siya mapag-isa. Pero kahit kami ni Mama, ramdam na namin ang bigat ng presensya sa buong bahay. Parang may hindi ka nakikitang anino na palaging nakabantay. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa sala, may narinig ako mahinang kaluskos. Pagtingin ko, si Mika. Nakaupo sa ilalim ng mesa. Hubad, nakanganga at may dugo ang kamay. Sa gilid ng labi niya, may mga hibla ng buhok ni Maria. "Marga!" Bulong niya. Ayaw niyang makinig, kaya kinuha ko ang buhok niya. Pinilit namin itago sa mga kapitbahay ang nangyari. Takot si Mama na mapagchismisan kami. Pero hindi na namin kaya. Nung gabing sinubukan ni Mika na kagatin si Maria habang natutulog ito sa kama ko. Nagpasya si Mama. Tawagin na si Padre Pedro. Si Padre Pedro ang pari sa lumang simbahan sa tabi ng sementeryo. Matagal na siyang kilala ng pamilya. Pero matagal na rin siyang wala sa serbisyo bilang pari. May mga bulong-bulungan na dati siyang exorcist. Pero tumigil matapos mamatay ang anak niya sa isang di mapaliwanag na sunog. Nang dumating siya sa bahay, hindi siya nagdalawang salita. Hindi lang espiritu ang nasa anak mo. Isa siyang lalagyan at may gustong lumabas sa katawan niya.